professional boxer. Let's go. Good luck. Round two. Oh, big punch! Nearly halfway through. Oh! Kapag pumasok ang mga higanting ito sa ring, nagiging puro instinct at pagkawasak ang lahat. Supernatural strength. Fury for the night. Hindi sila lumalaban, sinusupil nila. Nagpapakawala sila ng mga suntok na parang pagsabog, nagpapayanig ng sahig, at nagiiwan ng mga bungo na halos mabasag dahil sa lakas na lampas tao. Sa video na ito makikita mo ang pinakabrutal na mga halimaw na walang awang dinudurog ang sinumang humaharang sa kanila. The referee scared to step in there. Magsimula na tayo. Daniel Dubois versus Jarrell Big Baby Miller. Si Daniel Dubois ay humarap kay Jarrell Big Baby Miller, dalawang higante na nangako ng isang epic na sagupaan sa ring. Si Miller, kilala sa kanyang malaking katawan at tiwala sa sarili, ay dumating na may malaking pisikal na kalamangan laban kay Dubois, ngunit hindi lang sa laki nakasalalay ang boxing. Hindi tumagal ang laban dahil hindi pinayagan ni Daniel Dubois na magtakda si Miller ng kondisyon gamit ang kanyang laki. Seen Dubois move this much. You know, Meaning-wise, Darren, how do you even prepare? pretty through. Mula sa simula, si Dubois ay mas teknikal. Naghahanap ng mabilis na ritmo gamit ang mga kombinasyon ng tumpak na suntok. That's the kind of pressure he's under tonight for me. Swing and a miss. I love those body shots by Dubois. Oh, that right hand was more of a forearm shot. Si Miller, bagaman nagtatangkang takutin gamit ang kanyang timbang at laki, ay hindi nakayanan ng bilis at presisyon ni Dubois. To the ropes. Are we gonna see it? Down against the ropes. Oh, big shot. Big to the finish here. Sa ikatlong round, nakapagbigay si Dubois ng isang devastating na suntok na nag-iwan kay Miller ng walang ibang option na nagdulot ng TKO. Ipinakita ni Daniel Dubois na hindi laging ang laki ang pinakamalaking kalamangan sa boxing. Tinalo si Jarrell Big Baby Miller gamit ang kanyang kakayahan at bilis sa isang mabilis at matinding laban. Sa laban na ito, dalawang titans ang nagtagpo sa quadrilateral. Calma e estratégia bem executadas podem dobrar até os rivais mais enormes. With a nice long left hook, Ngannou. Good shot. Blocked by AJ. Ngannou. Well balanced, Jay. This is try and draw out. Onde a força sozinha não basta. Joshua e Ngannou se enfrentavam em Riad em um choque de titãs. Right hand on the left glove. Focus. No! AJ touched it! Dois campeões, físicos imponentes, olhares que mediam cada reação do outro. Ngannou. Right hand. He's in there. Tudo indicava que qualquer erro poderia definir o combate. Quando a luta começou, Joshua desferiu um poderoso golpe de direita que sacudiu Ngannou e o mandou ao chão. Segundo round, outro golpe devastador que mal lhe permitiu levantar. O britânico manteve um ritmo implacável, alternando jabs, ganchos e diretos calculados, fechando espaços, buscando ângulos e punindo qualquer tentativa de resposta de Ngannou. Cada troca era um cálculo preciso, esquiva, contra-ataque, pressão constante. We talked about how comfortable Ngannou looked in that foot. Kicked his O ringue. Um golpe devastador de Hari fez Overeem cair. Nocaute. A vitória ficou nas mãos do jovem talento que combinou ousadia e agressividade com timing perfeito. Ang kampiyon ng heavyweight na si Anthony Joshua laban kay Francis Ngannou, nakilala sa kanyang brutal na knockout power. A tensão era palpável. Cada gesto e olhar antecipavam um confronto que ninguém queria perder. Quando o sino tocou, a intensidade foi imediata. Overeem lançou combinações calculadas, tentando controlar cada espaço, enquanto Hari explodia com velocidade e força avassaladora. Girava, conectava uppercuts e direitas. Absolute monster. I mean, you just see the ease. Hasn't slung the legs yet, which surprises me. Overeem, get electric toothbrush. It is electrifying. Body shots. Body... Checks the low kick, que faziam seu rival recuar, mudava ângulos e pressionava sem trégua. Overeem bloqueava, desviava e respondia com golpes cirúrgicos, mas Hari não cedia. Right hand from the front. Scared to step in there. A
atacando com rajadas que testavam os reflexos e a resistência do veterano. Cada segundo do assalto era um choque de estilos, precisão contra potência, técnica contra agressividade, um verdadeiro duelo de titãs que mantinha a adrenalina no limite. Hari conectou o golpe definitivo e Overeem caiu. 5 seconds to go. Butter goes to the body. There's the match. It's over. Nocaute devastador. A lição ficou clara. A ousadia e a paixão podem superar até a experiência mais sólida. Ang parehong mga lalaki ay mga higante, ngunit ang kanilang estilo ng laban ay ganap na magkaiba. Ang laban ay naging intense, si Ngannou ay naghahanap ng kanyang power punch mula sa simula, habang si Joshua ay gumamit ng kanyang technique at footwork upang panatilihin ang distansya. Si Ngannou ay nagsimulang mangibabaw gamit ang kanyang hindi mapigilang lakas. Pinipilit si Joshua laban sa mga ropes. Sa kabila ng mga pagsubok ni Joshua na kontrahin ito, nahanap ni Ngannou ang tamang pagkakataon sa ikalawang round. He's having to produce something he's never produced before. And time on that good right hand again. Taking a lot of the steam out of Valuev. Valuev painting now. Kumonekta ng isang right hook na nagpatumba kay Joshua. Pindinala ng referee ang laban nang makita niyang hindi kayang depensahan ni Joshua ng maayos, kaya't nagbigay ng KO victory kay Ngannou. Ang lakas ni Francis Ngannou ay masyadong malakas para kay Anthony Joshua na ipinakita na sa boxing, isang suntok lang ang kayang baguhin ang daloy ng laban. Ang laban na ito sa pagitan ni Alistair Overeem at Badr Hari ay isa sa mga pinaka-inaabangan sa mundo ng kickboxing. Ang parehong mga fighters, kilala sa kanilang lakas at kakayahang mag-knockout, ay maghaharap sa isang labanan ng Titans. Ang laban ay naging mabagsik mula sa simula. Sinubukan ni Badr Hari na ipatupad ang kanyang agresibong estilo, naghahanap ng isang decisive punch gamit ang kanyang malalakas na kicks at punches. Gayunpaman, si Overeem ay nanatiling kalmado, ginamit ang kanyang karanasan upang iwasan ang mga atake at makapagbigay ng mga epektibong suntok. Sa ikatlong round, sinamantala ni Overeem ang isang butas sa depensa ni Badr at naglunsad ng isang devastating elbow strike na nagpatumba kay Badr sa lupa. Tumigil ang laban ng referee at nakuha ni Overeem ang panalo sa TKO. Ipinakita ni Alistair Overeem na, sa kabila ng agresibong estilo ni Badr Hari, Round 2. Oh, big. Talking about from a boxing perspective, technique. She's He's only halfway through. ang karanasan at kontrol ang susi para talunin ng isang delikadong kalaban sa ring. Aquí tienes la traducción al Filipino del texto que me proporcionaste. Si Mariusz Pudzianowski, ang ex-champion na strongman, ay humarap kay Usman Dia sa isang laban na nangangako ng isang matinding labanan ng bruti na lakas. Si Pudzianowski, na may imponente at matikas na katawan, ay pumasok na may inaasahang magwagi laban kay Usman gamit ang kanyang lakas. Mula sa unang round, pinubukan ni Pudzianowski na gamitin ang kanyang lakas upang mangibabaw, ngunit may iba palang plano si Usman Dia. Iwasan niya ang karamihan sa mga suntok ni Pudzianowski gamit ang mabilis na galaw at nagsimula siyang magbigay ng mas mabilis at tumpak na mga suntok. Sa ikalawang round, nahanap ni Usman ang tamang pagkakataon at nagbigay ng isang malakas na kaliwang hook na nagpaalis kay Pudzianowski sa balanse. Sa susunod na pagkakasunod, binigyan ni Usman ng isang malupit na suntok na nagpabagsak kay Pudzianowski. Oh, there's a decent left hand again from Julius Lawler. Especially that mid-section. Taking a lot of punishment, absorbing a lot of At pinatigil ng referee ang laban, ipinagkaloob ang panalo kay Usman Dia sa pamamagitan ng KO. Ang lakas ni Mariusz Pudzianowski ay hindi sapat upang makipagsabayan sa bilis at teknik ni Usman Dia, na nagpatunay na ang agility ay maaaring tinalo ang purong pisikal na lakas. sticking to his guns long. Ang higanting Ruso na si Nikolai Valuev, na may taas na 2.13 metro at 150 kilo, ay humarap kay David Haye, ang mas mabilis na boksingero, sa isang laban na tila magiging pagtutok ng laki laban sa bilis. Si Valuev, na may matinding pisikal na pangangatawan, ay tiwala sa kanyang pagkapanalo, ngunit si Haye ay may ibang estratehiya. Nagsimula ang laban kay Valuev na sinusubukang gamitin ang kanyang jab at laki upang mapanatiling malayo si Haye. Gayunpaman, ipinakita ni Haye ang hindi kapani-paniwalang bilis ng kanyang mga paa, iniiwasan ang mga atake ni Valuev at kumukonekta ng mabilis na mga suntok sa katawan.
Sa mga huling round, naging mas agresibo si Haye at nagbigay ng malupit na kaliwang hook sa huling round na nagpatulala kay Valuev. Bagamat sinubukan ni Valuev na magdepensa, Shots from Deontay Wilder. Those aren't just scoring, but they're doing damage. That upper body or his legs, like he was in the first two fights. Wilder giving just as much as they're getting. Nice right hand, Wilder able to touch. naging desisibo ang bilis ni Haye. Binoto ng mga hurado ang panalo kay Haye sa pamamagitan ng majority decision. Si David Haye ay tinalo si Nikolai It's Valuev going to be interesting in how it's scored. Right there, another right hand. Oh! Seconds on the clock. This time right, he hits him with another right hand. gamit ang kanyang agility at estratehiya na ipinakita na ang laki ay hindi sapat sa boxing. Shot! Big right hand from Fury. Wilder's got to get... Fell over into the ropes. He is close to going out. Now... Wilder's got to get... Oh! By Fury! Ang laban sa pagitan ni Jarrell Big Baby Miller at Daniel Dubois ay isang labanan ng mga higante. Si Miller, isang boksingero na may malaking katawan at lakas, ay humarap kay Dubois. Wilder's got to get... Oh! By Fury! And Wilder's having his moment. Oh! Fury throwing it up again! Oh! Isang batang boksingero na may malupit na suntok at isang maliwanag na hinaharap. Ang pagkakaiba ng kanilang mga estilo ay nangako ng isang kapanapanabik na laban. Nagsimula ang laban kay Miller na ipinapataw ang kanyang laki at presyon kay Dubois, na sinusubukang mapagod siya gamit ang kanyang agresyon at dami ng mga suntok. Gayunpaman, si Dubois, gamit ang kanyang bilis at kakayahang mag-adjust, ay tumugon ng malakas na mga kontragolpe. Habang tumatagal ang laban, patuloy na ipinipilit ni Miller ang kanyang presyon. Ngunit ipinakita ni Dubois ang kanyang tibay. Iniiwasan ng mga pinakamapanganib na atake ng kalaban. Sa huling mga round, Remison Formiga, sabedor del espectáculo. Oh, Dios, Cuidado. Dios, Dios. Uy, Remison lo tiene claro, ¿eh? Lo tiene claro, tiene son clarísimo. golpes Esa durísimos. Cuidado encima. que se consigue Hostia, levantar. Roger. Le busca la Le busca la espalda. espalda, pero... nagtagumpay si Dubois at kumonekta ng isang matinding suntok na nagbigay sa kanya ng panalo sa pamamagitan ng knockout. Ipinakita ng batang si Daniel Dubois ang kanyang pagiging mature at kakayahang mag-adapt sa iba't ibang estilo. Bagamat ipinakita ni Miller ang kanyang lakas sa ring, ang technical na kakayahan at tibay ni Dubois Menor. Es Una lo que hay. auténtica bestia. Se pone en el control lateral. Uy. Cuidado que va a intentar Se- la palanca de brazo. La Se llave. Ahí está. Álvarez, se viene Álvarez. ¡Palmeó! Me lo prometió. Lo finalizo en el primero. Kas ay kayang magdulot ng pagkabigla sa lahat. Bawat isa sa kanila, gamit ang kanilang matitinding katawan at malupit na lakas, ay nagpakita na sa boxing, ang brutalidad ay walang hangganan. Hindi mahalaga kung ito ay bilis, tibay, o purong lakas. Ipinakita ng mga higanteng ito na ang laban ay isang tunay na larangan ng digmaan kung saan tanging ang pinakamalalakas ang nakaliligtas. Sa kanilang kamanghamanghang lakas ng suntok at kakayahang tiisin ang pinakamapanganib na mga epekto. Hinamon ng mga boksingero na ito ang mga batas ng pisika. Bawat suntok, bawat palitan ng palo ay nagpapaalala kung bakit tinatawag ang mga halimaw na ito na rumpig hiwa. Ang kanilang lakas ay kasing laki ng isang higante na kayang baguhin ang daloy ng laban sa ilang segundo. Tila ang personifikasyon ng brutalidad, isang palabas na mag-iiwan sa lahat ng takaw at magpapakita na sa esport na ito, ang pisikal na lakas ay maaaring kasing nakasisira at kasing kaakit-akit ng sinuman.